Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga nag-comment, nag-like at nag-share sa ating mga kwento noong mga nakaraan. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Sige, Timio, pangako, ngayong susunod na linggong darating ay paghaharapin natin si Malaginto at iyang singgarongong panabong mo. Ang sagot ni Itay sa kanya o kay Temyong Tari. At katulad ni Tatang Pidring, bago ang mga ito umalis ng aming tahanay, ay sinilip muna nila sa kanyang kulungan si Malaginto at masyado itong namangha nang makita nila ng personal si Malaginto. Hindi ko sukat akalaing totoo nga ang mga usap-usapang kumakalat patungkol sa inyong Malaginto, kano? Dahil totoo ngang ito'y nakakamangha, idagdag pa ang kanyang tig-iisang gintong tahid na nasa kanyang tigmagkabilang mga pakpak. Ang kanyang kulay gintong kaliskis na nasa kanyang dibdib at ang kanyang malakoronang palong na katulad ng isang korona ng isang hari. Ngayon pa lamang ako nakaengkwentro ng gantong panabong at nakakaagaw pansin ang kanyang nag-iisang pinakamahabang buntot na kulay puti at nakaturo sa kanyang uluhan. Buhay na buhay ang kanyang gintong balahibo. Ang manghang pagkakasabi ni Mang Temyo kay Itay Kano habang mariin niyang tinititigan si Malaginto at pagkatapos noy, nagpaalam na ang mga ito kay Itay. Mula ng kanilang iwan ang aming tahanay, siya namang pagdating o pagbisita sa aming tahanan ng dalawang sinamang Oktabo at si Mang Clarito. Pinapasok kaagad sila ni Itay sa loob ng aming sala upang kanilang mapag-usapan kung ano ang kanilang importanteng sasabihin kay Itay. Ama, pareng Kano, si Nicanor yung bang taga-kabilang bayan at isa ring mamumusta at palaging nakasuporta sa ating Malaginto sa tuwing siya'y mayroong laban. Ay, kilala ko siya, paring Oktabo. Bakit? Anong problema sa kanya? Ang sagot ni Itay sa dalawang nooy magkatabing nakaupong si Mang Oktabo at si Mang Clarito. Subalit ng puntong yun ay itong si Mang Clarito na ang tumugon kay Itay at sinabi nitong, Ama, paring Kano, nasa hospital siya ngayon at malaki-laki ang perang kinakailangang bayaran. Inatake siya pa rin ng high blood at mabutit na agapan kaagad siyang dalhin ng kanyang mga anak sa hospital. Meron naman silang perang naitabi. Ang kaso ay kulang na kulang yon at hindi sasapat. At yun ang dahilan kung bakit kami naparito. Dahil sa kulang na kulang ang kanilang mga perang pambayad sa hospital upang si Nicanor ay makalabas doon. Ganoon ba, mga pare? Sige, ganito ang gawin nyo. Kung magkano ang halaga ng perang kinakailangang bayaran sa nasabing hospital, bayaran nyo, mga pare. Kayong dalawa ang may hawak ng ating mga inipong perang na ipanalo ni Malaginto. Ang mga perang pustang pinagsama-sama natin, paring Oktabo, paring Clarito, gawin nyo ang lahat ng paraan makalabas lang ng hospital si Nicanor. At yan ay gawin nyo ng katulad ng dati. Gawin nyo yan ng palihim. At dapat ay walang sino man ang makakaalam na sa atin ang galing ang mga tulong. Ang sabi ni Itay sa kanilang dalawa. Dahil malaki ang tiwala ni Itay sa kanyang dalawang kaibigan, masayang nilisan ng dalawang kaibigan ni Itay ang aming tahanan upang pumuntang hospital at tulungan ang pamilya ni Mang Nicanor. Ramdam ko naman ang saya sa hitsura ni Itay Kano sa tuwing sila ay merong mga taong nabibigyan ng tulong. 3 araw ang mabilis na lumipas. May pasok na kami noon sa school at nag-iisa lang si Itay na pumunta sa aming bundok upang asikasuhin ang iba pang mga naudlot na mga gawain doon. At habang naglalakad si Itay patungong bundok ay meron siyang nakitang 3 taong makakasalubong niya sa daan. Hindi pamilyar sa kanya ang itsura ng mga ito, ngunit sa hitsura ng mga ito'y
ay mahahalatang mga taong hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito. Dalawang mamang may hitsurang malakontrabeda at isang may edad na masasabing may kaya sa buhay, at nang ang mga ito'y nasa harapan ng Hani Itay ay huminto ang mga ito at nagwika kay Itay ang nasabing mamang merong edad. Hindi ba't ikaw si Tercio de la Riva o mas kilala? Sa tawag na si Kano, sumang-ayon naman kaagad sa kanya si Itay at sinabi niya sa kanyang siya nga ang taong binabanggit niya. Ako si Marcelo de la Peña at itong dalawang nasa aking tabi ay ang aking mga bataan at nanggaling kami sa kabilang baryo sa pag-aasang doon ka namin makikita. Kano, ikaw at ang inyong malagintong panabong na usap-usapang hari ng sabungan ang aming sadya, kaya kami naparito. Dahil katulad ng ibang mga sabungerong naglakas ng loob na ibangga sa iyong malaginto ang kanilang mga panabong, ay gusto ko ring itapat sa kanya ang aking sinyaladong bangkas. Subalit, ang hahawak sa kanya o ang magbibitaw ay hindi ako, kundi ang isang kilalang sugarol at isa ring magsasabong na si Henry. Mapagbibigyan mo ba ako, Kano? Halos hindi makapaniwala si Itay sa mamang si Mang Marcelo nang kanyang marinig ang pangalan ng sugarol at magsasabong. Ang tanyag na isang tagabitaw at nagngangalang si Mang Henry, ang taong sugarol at usap-usapang may mutyang taglay sa kanyang katawang, ang mutyang nanggaling sa kalikasan o ang nasabing mutya ng tubig. Ganoon pa may, Don Marcelo, kilala po kita. Isa po kayo sa mga kinikilala at iginagalang sa inyo pong mismong bayan. At iyang taong binabanggit niyo po na siyang magbibitaw sa inyong panabong ay kilala ko rin po. Pero kung kayo po'y makakapaghintay, ay magkakasundo po tayo. Dahil po sa meron na pong dalawang mga sabungerong nauna sa inyong bumisita sa aming tahanan at naghamong ibangga sa aming malaginto ang kanilang mga panabong. Ang sagot ni Itay sa kanya, sige Kano, makakapaghintay ako kung kailan natin paghaharapin si Malaginto at ang aking sinyaladong bangkas. Ang sabi naman ni Mang Marcelo kay Itay, kung papalarin po ang aming Malaginto sa panabong ni Tatang Pedring at sa panabong ni Timyong Tare, ay sa 3 linggo po tayo magkita sa aming mismong sabungan. Namilog at nanlaki ang mga mata ni Mang Marcelo nang marinig niya ang pangalang Pedring at Timyong Tare. Talaga ba? Kano, hindi ko sukat akalaing ang misteryosong mangungumang si Pedring at ang bantog na isang magtataring si Timyong Tare ay naririto na sa ating probinsya upang masubukan din kay Malaginto ang kanilang mga mandirigmang panabong. Magaling. Sige Kano. Ganito, magdala ka ng isa pang maaasahang mandirigmang panabong at doon ko ibabangga ang aking sinyaladong bangkas, sapagkat alam kong hindi lamang si Malaginto ang may pambihirang panabong meron ka, kundi meron pang iba. Hindi ba Kano? Mabilis namang pumayag si Itay sa mga sinabi na yon sa kanya ni Mang Marcelo at naisip niyang napapanahon na upang dalhin at iharap sa bakbakan ang sinyaladong ubaning mayahing panabong na ibinigay sa kanya ni Tatang Ubanon, at yun ang naisip niyang ibangga sa sinasabi ni Mang Marcelo ang pag-aari niyang sinyaladong bangkas. At pagkatapos ng kanilang seryosong mga pag-uusap na yon, ay tumalikod na at umalis na sila Mang Marcelo upang bumalik na sa kanilang bayan. Mabilis namang kumalat sa lahat ng mga magsasabong, mga mamumusta, ang tungkol sa mangyayaring banggaan ng mga panabong ni Tatang Pedring at ng aming Malaginto, at ang pagdating sa aming bayan ni Timyong Tare ay naging usap-usapan sa harapan ng inuman ng mga magsasabong, at alam nilang si Malaginto ang kanilang gustong makabangga ng kani-kanilang mga dalang panabong. Naikwento rin o nabanggit ni Itay
sa kanyang mga kaibigan. Ang tungkol kay Timyong Tari at kay Mang Marcelo. Kung kaya't mas lalo pa nga nilang inisip na sisibol pa o lilitaw pa ang mga sabongerong may mga alagang, mga nakakamanghang mga panabong at mga sabongerong may mga tangang mutya sa kanilang katawan upang pabagsakin si Malaginto. Ganoon pa may nananatiling kampante at kalmadong-kalmado si Itay sapagkat malaki ang kanyang tiwala sa aming alagang si Malaginto. Magsilitawan man silang lahat, mga pare, pero kahit kailan, hindi ako masisindak sa kanilang angking kakayahan o galing sa larangan ng pagkakarga ng mga tari. Dahil sa malaki ang aking tiwala hindi lamang sa ating Malaginto, kundi maging sa ating magtataring si paring Iko, si Ezekiel at Zacarias. Higit sa lahat, mga kaibigan, sa inyong lahat, mga kaibigan ko, hanggat nananatiling iisa ang ating layuning makatulong sa ating kapwa, anumang klaseng panabong ay hindi magtatagumpay sa ating Malaginto. Ang makatotohanang pagkakasabi ni Itay sa harapan ng kanyang mga kaibigan. Sapagkat iyon ang totoo, kinakailangang iisa ang kanilang layunin para sa magiging tagumpay ng laban ni Malaginto. Mga pare, alisin niyo sa inyong isip ang mga alalahanin tungkol sa ating Malaginto, lalo na kapag siya ay nasa bakbakan. Hindi tayo ipapahiya at bibiguin ng ating Malaginto. Yan ang sinisiguro ko sa inyo. Ang dagdag pang sabi ni Itay sa kanyang mga kaibigan kung saan ay sumang-ayon naman sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan ay dumating na nga ang pinag-usapang araw ng paghaharap ni Itay Cano at ng misteryosong mangungumang si Tatang Pedring. Muli kaming magkakasamang pumunta sa aming mismong sabungan at dala ni Itay. Si Malagintong Nooy nasa loob ng kanyang sariling pag-aaring bayong. Pagkarating namin sa aming mismong sabungay, nakita naming isang pwertihang mayahing panabong na nagtataglay ng mga mapupula at maiitim na mga balahibo ang nakita naming nasa kamay ni Tatang Pedring. Tinawag itong isang pwertihang panabong dahil kapansin-pansin ang kanyang nagbabagang kulay itim na mga paa. Isa itong mataas na uring mayahing panabong dahil sa ito'y nagtataglay ng kakaibang postura at mabalasik ito kung titingnan at ikukumpara sa nooy kalmadong hari ng sabungang si Malaginto. At ang kanyang palong ay katulad ng bakal na ibinabad sa apoy. Nagbabaga itong katulad ng kanyang dalawang mga paa. At kapag sinabing pwertihang panabong, ay paniguradong higit na mas nakalalamang ito ng panalo. At pagpalo, kung ito'y ikukumpara sa kanyang makakatunggaling panabong, ganoon pa may sa kabila ng mga nakakasindak na hitsura at kaanyuan ng nasabing pwertihang mayahing panabong ni Tatang Pedring, ay hindi ko kailanman kinakitaan ng takot at pangamba ang itsura ni Itay. Sa halip ay parang sisiw lang sa kanya ang panabong ng tinaguriang misteryosong magsasakang si Tatang Pedring, maliban sa grupo nila Tatang Pedring at ng mga mamumusta sa paligid ng sabungan, ay nahagip din ng aking mga mata ang magpipinsang sina Timyong Tari at ang tatlong sinamang Marcelo na nasa gilid ng sabungan dahil sa gusto ring makatunghay ng magiging bakbakan ni Malaginto at ng pwertihang mayahing panabong ni Tatang Pedring. Kalmado kaming lahat ng mga pagkakataong yun nang walang ano-ano'y bigla na lamang na lumapit sa aming grupo ang mag-aamang sina Tatang Pedring at sinabi niya kay Itay ang mga katagang, "Tayo na, Iho Cano! Tayo na! Sa loob ng sabungan! At kanina pang nagwawala
itong aking mayahing panabong. Sumagot naman sa kanya si Itay. At sinabi niyang, sige po, Tatang Pidring. Paano? Tayo na, paring Iko. Tayo na sa loob ng sabungan. Mabilis namang sumang-ayon kay Itay si Mang Iko at manas sana silang tatalikod sa aming grupo upang sumunod na kina Tatang Pidring at ng kanyang isang kasamang anak. Subalit bigla na lamang na pinigilan si Itay at si Mang Iko nitong magtataring, apo ni Lolo Pedro na nagngangalang Zacarias. Tika lamang po, Mang Iko. Mang Kano, maaari po bang ako na ang magkarga ng tari sa paanan ng ating malaginto? Kung inyo po sanang mamarapatin. Pumayag naman si Itay at si Mang Iko sa nais na mangyaring yon nitong magtataring nagngangalang Zacarias. Kung kaya't sina Itay at Zacarias na dala si Malaginto ang pumasok sa loob ng sabungang nooy. Higit na mas nangingibabaw ang ingay at bulung-bulungan ng mga mamumusta at mga magsasabong sa paligid ng sabungan. Kinargahan agad ni Tatang Pidring ng isang kumikintab at matalas na tari ang paanan ng nasabing agresibong pertihang mayahin habang ito'y hawak ng kanyang anak. Ganoon din ang nooy. Makikitang ginagawa ni Zacarias. Ikinarga niya sa aming Malaginto ang kanyang gintong tari habang buong ingat na hawak ni Itay si Malaginto ang gintong taring. Nagbigay pa ng kakaibang bagsik sa aming Malaginto at matinding pagkamangha ang mababanaag sa lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan nang makita nilang matagumpay na ngang naikabit ni Zacarias ang gintong tari sa paanan ni Malaginto. At pagkatapos na makumpleto ang mga perang pustay, ay pinagharap na kaagad ng sentensyador sa gitnang bahagi ng sabungan sina Itay Kano at si Tatang Pidring. Dala ang kani-kanilang mga mandirigmang panabong. Kalmadong-kalmado si Itay, samantalang banaag naman sa hitsura ni Tatang Pidring at ng kanyang mga anak ang tagumpay at pag-aasang mananalo ang kanilang panabong sa aming Malaginto. Tumuka ng sunod-sunod sa ulo ni Malaginto ang nasabing puwertihang mayahing panabong nang ang mga ito'y kanilang pinagharap. At ganoon din ang ginawa ni Malaginto sa mayahing panabong. Kasunod, matapos nilang tanggalin ang mga tali at kaluban ng dalawang panabong ay magkasabay na nga nila itong binitawan sa sahig ng sabungan. Pagkalapat ng mga paa ng puwertihang panabong sa lupang sahig ng sabungay, ay otomatiko kaagad itong bumuelo at tumalon papalapit sa aming Malaginto, samantalang hindi naman nagpabaya si Malaginto sapagkat sinalubong niya kaagad ito sa ere. At nang silang dalaway magpang-abot na nga sa ere ay nagpalitan kaagad sila ng pagpalo sa bawat isa. Magkasabay silang dalawang magkahiwalay na bumagsak sa sahig ng sabungan. Subalit, inatake kaagad ng mayahin si Malaginto. Sunod-sunod niyang pinalo at pinikigan si Malaginto hanggang sa silang dalaway makarating sa gilid ng ruweda. Tagilid na si Malaginto dahil mas mabilis pumalo ang mayahin kaysa sa kanya. Hindi hinahayaan ng mayahing panabong na makaporma si Malaginto dahil sa bawat pagtalsik ni Malaginto'y palayo sa kanya'y mabilis niya itong sinusundan at pinapalo. Ganoon pa may nakapagtatakang ni hindi hinihingal ang aming Malaginto. Ganoon din ang naturang pertihang mayahing panabong. Ng mga pagkakataong yon ay namayani na ang katahimikan sa paligid ng sabungan dahil sa makikitang lahat ng mga mamumustay nakaawang na ang kani-kanilang mga bibig dahil sa kakaibang ganda ng pakpakan ng dalawang parehong mga mandirigmang panabong. Ngunit ang labis naming ipinagtataka ng mga pagkakataong yun dahil hindi magawang pinsalain o sugatan ng kargadang tari ng mayahing panabong si Malaginto sa kabila ng kanyang mga pinakawalang mabibigat at mabibilis na mga pagpalo
sa katawan ng aming malaginto, sa halip ay nananatiling tuyo. Ang mga balahibo ni Malaginto, ilang sandali pa'y muli silang nagpang-abot sa ere at nagpalitan ng pagpalo. Ngunit naunang bumagsak sa sahig ng sabungan ang bruskong mayahin nila Tatang Pidring at naiwan sa ere si Malaginto. At pagbagsak ni Malaginto'y siya namang muling pagtalon at paglipad ng mayahin. Sadyang napakabilis ng mayahing panabong, 3 palo lang. 3 palo ng kanyang paang may tari ang kanyang ipinagkaloob sa katawan ni Malaginto na siyang naging dahilan upang tumalsik palayo sa kanya ang aming Malaginto at lumagapak pa ito sa gilid ng ruweda. Banayad lang ang pagbagsak ng mayahin sa sahig ng sabungan, samantalang si Malaginto'y makikita ng paika-ika na itong naglalakad at parang nahihirapan na itong ibalansi pa ang kanyang katawan. Bagsak na rin at sumasayad na sa sahig ng sabungan ang kanyang kaliwang pakpak. Ngunit hindi ito hinihingal at nananatiling tuyo ang kanyang mga gintong balahibo. Hindi rin kababakasan ng pagkaduwag sa laban si Malaginto. Sa halip ay hindi ito kumukurap habang hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa nooy nakatayong bruskong mayahing panabong at parang binabasa at pinag-aaralan ng aming Malaginto ang bawat mga pagpalo at paraan ng pag-atake ng nasabing mayahing panabong na merong mga nagbabagang kulay itim na mga paa at palong. Imposible ito! Kakaiba talaga ang Malagintong panabong na ito. Bakit? At papaanong hindi ito magawa-gawang sugatan ng aking mayahing ibinigay sa akin ng aking kaibigang isang engkanto? Oh, imposible ito! Ang nooy naguguluhang tanong ni Tatang Pidring sa kanyang sarili, samantalang si Itay o kaming lahat ay nananatiling kalmado at buo ang aming pag-aasang si Malaginto lang ang mananalo. At nang aking inilandas ang aking paningin sa kinatatayuan o kinaroroonan nila Timyong Tari at Mang Marcelo'y nakita kong namimilog na ang kani-kanilang mga mata habang nakatingin sa aming Malaginto. Ilang sandali pa'y buong ingat at paisa-isang inihahakbang ng mayahing panabong ang kanyang mga paa paikot sa aming Malaginto at parang kumukuha lamang ito ng magandang pagkakataon upang muling atakihin si Malaginto. Pilit naman siyang sinusundan ng tingin ng aming Malaginto nang bigla na lamang tumalilis si Malaginto sa nasabing mayahin. Nagitla ang mayahin sa kanyang ginawang yun, kung kaya't bigla na lamang itong tumalon at kanyang inatake si Malaginto nang hindi niya sinasadya. Kasunod ay bigla na lamang tumalon ng napakataas ni Malaginto, dahilan upang pumailalim sa kanya ang nasabing mayahin. Pagtingala ng mayahin ay siya namang pagbagsak sa kanya ni Malaginto. Huli na ang lahat para sa mayahing panabong dahil tinangka pa sana niyang iwasan ang mga pagpalo ng aming Malaginto. Subalit sunod-sunod na siyang pinupog ng pagpalo ng aming Malaginto at siya ay dinala ni Malaginto sa gilid ng ruweda. Hindi na makabuelo ang nasabing puwertihang mayahing panabong dahil pag hindi pagpalo galing sa paang may tari ng aming Malaginto ang kanyang ipinapatama sa kanyang kataway, ay sunod-sunod naman siyang tinutuka ng aming Malaginto sa kanyang mismong ulo at hinahampas ng kanyang malalapad na mga gintong pakpak. Nagsalubong na ang mga kilay ng lahat ng mga mamamustang pumusta sa mayahing panabong, ganoon din ang mga anak ni Tatang Pidring at maging ang mismong misteryosong mangungumang si Tatang Pidring. Bumuelo si Malaginto at kanyang pinitik. Sa may parting tagiliran, ang nooy mayahing hinihingal nat. Tuguan na ang kanyang ulo at ang kanyang buong katawan. Tumalsik ang nasabing mayahing panabong, subalit nagawa pa rin niyang tumayo. Hinayaan na siya ni Malaginto. Sa halip
ang ginawa ni Malagintoy. Kanyang ibinubuka-buka at ipinapagaspas ang kanyang dalawang mga pakpak. Dinakma ng sentensyador ang dalawang panabong at pinagharap. Subalit, hindi na. Gumanti ng pagtuka sa aming Malaginto ang pertihang panabong na nooy. Nakapagtatakang nawala na ang kanyang nagbabagang palong at mga paa at bumalik na sa normal ang kulay ng kanyang palong at ng kanyang mga paa. Wala na ngang nagawa pa ang sentensyador ng sabungan, kundi buong lakas niyang idiniklarang panalo. Panalo si Malaginto. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark de la Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl,
kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jacquia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,